Ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa nangyari po kay Rachel Fidelino, okay, ang inyo pong kapatid. Ma'am, ito po, no, nakita po natin lahat doon sa footage yung nangyari po sa inyo pong kapatid. Pero gusto lang din namin malaman, no, at that time po ba, no, alas 8 ng gabi, saan po papunta ang inyo pong kapatid? Bumili po kasi siya ng bigas doon sa tindahan. May malapit na tindahan Opo. doon siya galing. Opo, doon po siya Ano, bumili. pauwi na po siya? Opo, pauwi na po. Okay. Kasi, Shari, nakita mo naman, no? Pedestrian lane. So talagang nandun siya sa nararapat na tawiran. I think napakabilis kasi nung speed nung sasakyan po na ito, nung siya po, no, ay nabangga na po. Ano yan, mo? Wala na siya agad malay? Dead on the spot itong ating pong biktima. Dinala pa po ba sa hospital? Humihinga pa po siya tapos nadala po sa ospital kaya lang dead on arrival na po. Dead on arrival po, no? Kailan po nakarating sa inyo itong balita doon sa nangyari po sa inyong kapatid? Nung una po kasi binibideo pa nung kapatid ko sa ng anak ko. Hindi nila alam na yun yung ate ko, yung tita nila. So nandun po sila. Tapos yung asawa niya po, pinapanood pa po siya. Okay. Hindi po kasi nila alam na siya yun Kasi natakpan po yung mukha. Okay, Tapos yung na-shock na lang po sila nung may nakakilala po kasi na binigay po yung tsinelas sa kanila na yun, parang na-shock po silang lahat Kumbaga, parang tinitignan Opo, nila. naawang-awa pa po sila Hindi nila alam Hindi na po nanay dati. na nila yun. Opo. Oh my goodness, no? Tapos ma'am, no, dinala po siya sa hospital and then dead on arrival na po. Dito sa insidente po na ito, no, nakilala po ba or ano pong naging aksyon nung nakabangga sa inyong kapatid? Ano po, nung nabangga po siya, humihinga pa daw po, kaya lang inano na po, tinakbuhan na po agad. Tumakbo. Opo, Hit and tumakbo. run nga. Opo, Yung- tumakbo na po agad. Buti na lang na-identify, no? I think Opo. naplakahan naman. Opo. Ito pong sasakyan po sa ngayon po ba, ma'am, nahanap na po ba yung nakabangga sa inyong kapatid? Pinuntahan po yung address na nandun sa doon sa nung paper ng sasakyan. Wala na po siya Pero doon paano po nalaman, ma'am, yung plaka? Paano po napakahan? Meron pong isang concerned citizen, ma'am, na nakamotor, hinabol po. Naplakahan po siya. Hinabol siya. Opo. Tapos dinala po sa police station yung plate number. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Kamusta po ang paghahanap natin doon sa driver? Opo sir, bali itong incident na to sir, na nangyari nung 25 at about 7:40 PM, saka na-report po dito sa ating station nung 10:45 PM. Agad-agad po sir ay pumunta po ang ating investigador doon para imbestigahan yung kaso. Ngayon sir, through backtracking saka forward tracking na identified natin yung sasakyan, saka pinuntahan po ng ating investigador yung sasakyan doon sa pina-verify natin sa LTO, yun nga po, nakuha natin kung saan nakaregister, sino yung nakaregister. Ang kwan lang dito, sir, yung tao na kung saan nakaregister yung sasakyan, na ipasa niya na pala itong sasakyan na to nung December 23, 2024. Sa follow-up po natin, sir, na identify natin kung sino po yung tao na may hawak ngayon doon sa sasakyan na nakabangga sa ating biktima, sir. Okay. So, Captain, ang sinasabi po ninyo, yung registered owner ay hindi na siya yung nagmamaneho nung sasakyan nung araw po na sir. yon. Opo, sir. Bali yung registered owner na naipasan niya na po, sir, sa ibang tao yung sasakyan. Naibenta na niya pero hindi pa naka-reflect sa rehistro ng sasakyan. Yes, sir. Yes, sir. Tama Oo, po, sir. nasa pangalan pa rin po niya. Opo, sir. Kaya po, kinuhanan din po natin siya ng statement. Meron na po kasi prepare namin inihanda na namin yung case folder para Oo. mai-file po yung kaso. Well, tayo naman dito, we are after the person na nagmamaneho nung sasakyan. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Mr. Ricardo. Sir Ricardo, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Oo, sir, balita ko, hindi raw kayo nagmamaneho nung sasakyan, pero kayo yung nakarehistro. Opo, sir. Actually, sir, nalaman ko lang po yan nung nagpunta po yung pulis kahinta po sa bahay. Nalaman ko po na naka-hit and run po yung sumalo po ng sasakyan ko. Okay. Pero Sir Ricardo, asan po kayo nung gabi ng January 25? Ay, nasa bahay po ako nun, sir. Okay. Nagbabantay po ako ng tindahan. Kailan po ba nailipat, at least yung physical possession ng sasakyan, Sir Ricardo? Ano po, sir? Hindi ba ako nagkakamali, mga March 2025 po. Last year. Yan po ba Yes po. dokumentado na talagang inilipat ninyo yung sasakyan? Opo, sir. Meron po yung may deed of sale po yan, sir. Sa civil law, meron tayong tinatawag na the registered owner rule. Na Opo, kung opo. ang sasakyan nakadisgrasya, okay, in this case, nakabangga. Syempre tayo, kailangan may masampahan tayo na tao dito. Nakadepende lang naman po tayo doon sa papel ng sasakyan na yan. So,
Sir Ricardo, alam niyo, napakahirap po ng posisyon niyo ngayon. Kayo po ang magpapatunay na hindi po kayo ang nagmamaneho ng sasakyan na nung araw na yon. Opo sir, pagpapatunay. Ako po nagpapatunay sir na hindi po ako yung driver nun. Yung po bang napagbentahan po ninyo, hindi rin niya na-transfer yung sasakyan na yan? Hindi po sir. Actually sir, yung napagbentahan po nun, nirepair lang po sa akin yung ng kaibigan ko. Ang suggestion ko po sa inyo, ang advice ko sa inyo, makipagtulungan po kayo sa investigasyon. Kasi Opo, sir, definitely, nakipagtulungan po ako. hahabulin po natin kung sino man po ang nakabangga kay Ma'am Richelle Fidelino. At kung kayo po ang registered owner dyan, napakahirap po ng posisyon ninyo. Kasi sa batas po, pwede po kayong madamay dyan. Kayo na lang po maghahabol dun sa driver talaga. Opo sir, nag-e-report naman po ako. Kinukontak ko po siya. Yan po yung Kaso binablock na po niya ako sa, sa Messenger saka sa Facebook. Captain Ricarte, Yes po, sir. ito, no, willing naman daw tumulong po sa investigasyon ninyo itong si Sir Ricardo Pura. Nailipat na daw po niya last year yung sasakyan. Siya po ang makakapagbigay ng pangalan, no, nung identity nung taong pinaglipatan niya ng sasakyan. Puntaan po natin yon. At magbuti nga kung makita natin mismo yung sasakyan, nandun mismo yung mga markings ng pagkakabangga. Actually, sir, napuntahan na po namin yung bahay nung yung bumili doon sa sasakyan na sinasabi ng registered owner. Unfortunately, hindi namin nadatnan, sir. Ang pagkakaalam ko po, may bahay po yan sa Angono, tapos may bahay din po yan sa San Andres Bukid. Pero Sir Ricardo, do we have your commitment na tutulong po kayo sa investigasyon? Opo sir, 100% po, tutulong po ako. Okay. Captain Ricarte, sabi niyo po kanina napuntahan niyo na yung address nung pinaglipatan ng sasakyan. Kamusta po? Bali, nakalipat na, sir. Ang sabi ng mga bantay doon, nakalipat na daw, sir. Okay. Nakalipat na yung tao. Kaya, ang ginawa ng investigador namin ngayon, i-verify namin kung saan yung pinaglipatan. Tapos, nag-gather din kami ng mga other witnesses para kung may kung mamukhaan sana, mas maganda, sir, para madali Captain. na lang namin, Tony. Yes, Captain, meron na po ba tayong ipinadalang notice na flinag natin yung sasakyan na yan na may plakang ganyan para kung may makakita man yan sa sasakyan na yan, may report po sa lahat ng kapulisan natin? Opo, sir, pina-flash alarm na din po namin, sir, na ito ay yung sasakyan na to, bearing plate number NKG, yung plate number niya, na-flash alarm po namin para in case na makita ng mga tao, sinabi namin doon na involved ito sa accident, hit and run. Okay. Yes. Kailangan po natin no, ipakalat yung sasakyan na yan. We need to get the vehicle itself kasi it was an instrument to the crime. Okay? Pero Yes, Captain, sir, yes, sir, tama. Opo, paigtingin po natin ha, yung i-investiga po natin. Kasi right now, ang sigurado lang po tayo is the registered owner. Wala pa po tayong identity ng driver. Yes, sir, yes, sir. Ba't naman siya magtatago kung hindi siya yung nagda-drive nung... Sa blinak na rin po siya. Nakablinak na rin O siya, yung si pumayari. Ricardo. Okay? Kasi otherwise, no, Shari, yung ginawa niya kasi na pagtakas, that itself is another crime, abandonment of your victim. Talaga po, no, na itong tao po na ito, Captain, kailangan po nating mahuli ito. Kailangan managot po ng tao na ito. Yes, sir. Meron pong din yung chief of police namin. Instruction talaga na yung mga investigador namin tututukan yung kaso na ito para mahuli talaga kung sino yung nagdadrive doon sa kotse, sir. Yes po. No? Well, we can say naman no yung Plate kotse number. mismo no, Opo. it's a Mitsubishi Mirage metallic gray at ang plaka po ay NKF 7555. So sa mga baka may nakakita po ng Mitsubishi Mirage na metallic gray na may plakang NKF no, November Kilo Foxtrot 7555, ipagbigay alam po natin sa kapulisan kasi kung sino man po ang gumagamit niyan, nang hit and run po yan. Ito po ha, imo-monitor po natin para mahanap po natin yung nakabangga po sa inyong kapatid. Papanagutin po natin and that is reckless imprudence, Shari, resulting to death as well as yung abandonment po no, ng biktima natin. Again, we are very sorry po. Condolences po, no, Ma'am Janet Fidelino dito po sa nangyari kay Ma'am Richelle. Once po ma'am na matukoy po natin kung sino po yung driver ma'am, ititimbre din po natin sa LTO ma'am, no? Yung kanyang lisensya. Salamat po and magandang hapon po. Again, ang NKF November Kilo Foxtrot NKF 7555. Ayan po, Mitsubishi Mirage 4 Metallic Gray. Meron man po kayong impormasyon, ipagbigay alam nyo po sa aming tanggapan or dito po sa pinakamalapit na barangay or police po sa inyong lugar. Ayan po, para makatulong po tayo sa pamilya po nila Ma'am Janet.